Hello everybody, this is Rosie Vlog. Paalala lang po sa lahat ng nandito sa Saudi, lalong-lalo na sa mga babae, kasi ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa hijab at saka sa buhok. Ang tagal ko na dito sa Saudi, pero lagi ko siyang napapansin o kaya may isa akong tinanong dati na madam at may mga karanasan na rin ako. Nang dahil sa hindi rin tayo yung perfectong tao, pero ipaalala ko lang sa lahat na nandito tayo sa Saudi, susundin natin ang rules nila. Magkaroon man tayo ng mali, yung hindi sana inaasahan. Kasi nakikita ko rin sa kapwa natin kababayan about sa hijab. Tinalakay niya ang hijab kasi may nagtatanong din sa kanya about sa hijab. Bakit daw kailangan ang katulong dito mag-hijab talaga? Unang-una doon, ang madam kasi dito ayaw nilang makita ng asawa nila ang buhok. Kasi ang buhok dito, ito ang tinatawag na inaakit mo ang asawa nila pag makikita nila ang buhok, kasi ang buhok dito pinaka-importante yan sa kanila dito. Kumbaga ang buhok dito, pag nakadunghay ka, ibig sabihin nun ay inaakit mo yung asawa nila. Sa atin wala yun eh. Dito, ganun. So kailangan may madam din na open-minded, lalo na yung lumaki doon sa sa ibang bansa, sa London, sa Amerika, may ganun din. Kumbaga, hindi lahat ng madam is ganun. Depende yun. May madam na kunyari, may madam na lumalaki sa Amerika. So, hindi sila nagbabawal. Walang pakialam yun. Kasi, ang tawag doon, open-minded sila. So, depende yun sa madam. Ang hijab kasi, iba-ibang klase ng hijab. May hijab na round, may hijab din na ganito. So, kung mag-hijab ka para hindi nakita ang buhok mo, kailangan mo siyang iganyan. Akong ipit eh. Iganyan mo siya. Kailangan nakatago talaga yan. Bago mo siya, maraming klase ang hijab. May hijab na round, o elastic, o lace. Maraming klase. Itong ginagamit ko, ito ang tawag na tarha. Kasi, sa trabaho ko, kailangan ko rin magtarha para re-respetuhin ako ng mga client ko. So, ang ginagamit ko ito, blazer at saka ganyan. Hindi mo ako mapaalis ng bahay kung wala akong ganito. Yan. Kasi ito, pag may ganito ka, ibig sabihin, re-respetuhin ka ng mga lalaki dito. May mga hindi naman lahat. Pero at least pakiramdam ko safe ako pag ganito. Hindi ako umaalis na nakalabas ang buhok ko, kasi ang mga lalaki dito nangaakit yan, yan, ganyan. Kaya nakita nyo akong nagtitiktok or nalabas ang buhok, ibig sabihin nasa bahay ako niyan. Nasa bahay ako niyan, nag-aantay ako ng aking mga client. Kaya sana tayong mga OFW na babae, kung yun ang gusto ng amo natin, kasi kailangan natin sundin ang rules nila, kung yan ang gusto ng amo natin na mag-hijab kayo sa loob ng bahay, gawin nyo ito para iwas naman sa mga kung ano-ano mangyayari. Kasi may nakikita kasi ako dati nung yung inuupahan naming bahay nung ni-read yun. Tapos grabe ang mga kapwa natin, nagme-makeup pa sila, nag-ano pa sila. Kaya nga sinabihan ko sila na dapat hindi kayo nagme-makeup, nagpapakita at mga dito, sa mga parak dito na may gusto kayo. Kasi ganyan sila parang inaakit mo sila. So dapat, sa mga sitwasyon na ganun ang mangyayari, dapat naka-cover tayo lahat. Naka-cover lahat. Hindi yung ganun-ganun na lang, yung nagme-makeup ka pa sa harap nila, nag-aano ka pa. Sa bagay, kanya-kanya naman tayo. Wala naman akong pinapatamaan doon. Ang ko lang, na-experience ko lang, isi-share ko sa inyo para malaman nyo kung ano yung
yung naranasan ko, at kung maranasan nyo man, kailangan yung kumbaga, ay, nakita ko to sa video ni ano, nakita ko to, oo, hindi ganito, hindi ganon. So, dapat ganon para safe tayo. Pero, minsan kasi may mga dahilan din ang nangyayari. Kumbaga, para may ano kasi yan eh, may dalawang dahilan yan. Para hindi sila, para bibitawan sila ng parak. Para hindi sila dadalhin ng ano, ng doon sa alam nyo na. Yun ang ginagawa nila. Kaya, dapat, kung mga ganun ang pangyayari, hindi naman natin maiwasan, depende rin yun sa tao, depende rin sa babae. Kaya minsan, maraming napagkakamalan dito na ano, na yung mga nare-rape kasi nang dahil din sa kilos din natin eh. Kaya sana, hindi ko naman inaano na ganun. Iwasan natin ang mga pangyayaring yun para wala tayong pagsisihan bandang huli. Hindi naman tayo perfecto. Hindi naman tayo ang ano lang talaga na nandito tayo sa Saudi. Alam natin ang rules nila. Alam natin kung gaano kahirap at gaano sila kaya dapat sundin natin yun. Yun lang. Maraming salamat. Huwag kayong magalit ha. It's just a content at real. It's real. Love you all.